Amen. Natin nga pong buksan ang ating mga Biblia sa Genesis. Alam nyo, ang buhay ni Jose ay napaka-paborito kong topic. Sa iba-ibang aspeto ng kanyang buhay, ay iba-iba ang mga pagtuturo ng Panginoon. So dito tayo ngayon sa Genesis chapter 45, verse 4 hanggang 8. 45, 4 hanggang 8. Kung yun na pong nakita, ay aking babasahin. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo, at sila'y lumapit. At kanyang sinabi, ako'y si Jose, na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Egypto. At naroy, huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito. Sapagkat sinuko ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat may 2 taon ng kagutom ay nasa lupain. At may 5 taon pa, hindi na magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. 7. At sinuko ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. 8. Hindi na kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At kanya akong ginawang ama kay Faraon, at Panginoon sa buo niyang bahay, at tagapagmahala ng buong lupain ng Egypto. Purihin ng Diyos, at sa umaga nito ang ating pag-aaralan ng title po ay How does God bring good out of bad things? Paano sa ating mga buhay na mapapait, masasakit, mahihirap, puno ng pagsubok, ay nangyari na ginawang mabuti ito ng Diyos sa atin? Meron ba kayo sa buhay ninyo o naranasan niyo ba ang mga pagkakataon na kung saan ay naging mahirap sa sitwasyon, pero naging mabuti sa huli? Maaring ang ilan ay nawala ng pamilya, ang ilan ay nawalan ng magulang, nahiwalay ang mga pamilya. Marahil may naranasan tayong ang ating mga pinagkakitaan ay nawaldas o nawala. O maaari ding bumagsak ka sa isang exam. Or maaari ding nagkaroon ng kaguluhan sa isang pamilya. Or maaari ding sa buhay mo ay nagkaroon ng mga disappointments, failures, nalugi kaya ang iyong negosyo. Lahat yun ay medyo mahirap na karanasan. Pero nung huli ay nakita mo, ginawang mabuti ng Diyos. Inayos ng Panginoon. Yung nung una ay napakahirap. Nung una ay gusto mo nang sumuko. Nung una ay para bang wala nang pag-asa. Pero nung nakita mo at nakilala mo ang Panginoon, alam mo na merong isang Diyos na hindi ka iniwan. Hindi ka pinabayaan. At lahat ng mga bagay na iyong karanasan ay pinalitan ng Panginoon ng mabuti.
Jose. Dito na tayo sa may halos huling punto ng buhay niya, hindi ba? Nung nasa Egypto na siya. So how does God bring good out of evil? Sa buhay mo, sa buhay natin, sa buhay ni Jose, ano ba ang naging papel ng Panginoon? Siya ay nag-interpose, siya ay nagpumalagitna, no? Sa gitna ng mga sitwasyon na hindi ka bumigay, hindi ka naglagay ng anumang duda na pwede may magagawa ang Diyos sa buhay mo. At doon ay makakilos ng malaya ang Panginoon. So sabi nga, God interposed. That means God actively involves Himself in the worst moment of your life. Sa bawat sobrang bigat na naranasan mo, nandun pala ang Panginoon. Nakamasid sa iyo. Tinitingnan lang niya sa bawat sitwasyon ng buhay mo kung ano ang reaction mo. Tatawagin mo ba siya? Magagalit ka ba? Magdududa ka ba? O lalayo ka ba sa Kanya? Sa bawat panahon na mabigat ang sitwasyon. At kung ikaw ay lalong kumapit, lalong nagtiwala sa Kanya, doon makakakilos ng malaya ang Diyos. Na yung kabigatan na yon ay unti-unting ipapakita sa iyo ng Panginoon. Pagdating ng panahon, hindi mga yan, hindi overnight. Ang mga bagay na nahirapan kang dalhin, nahirapan kang buhatin, ay unti-unti mo mararanasan ang kagaanan. Unti-unti mo mararanasan yung bagay na para bang nakakaya mo na siya. Hanggang sa nakalaya ka na. And that is because of your faith to God. Ginawa ng Panginoon ang mga mabibigat na sitwasyon ng buhay mo sa isang bagay ng kagaanan at paglaya. So, at sabi nga dito, pag sa Panginoon, dapat wala tayong question, no? If anyone has a right to be bitter, it was just Joseph. Kung meron mo sa buhay natin dito, na nakaranas ng ganong mga mabibigat, dapat isa na doon si Jose. Sa dami ng kanyang karanasan, mula pa lang siya'y binagtilyo pa lamang. Para bang kung titingnan natin ay para bang wala nang katapusan yung sunod-sunod, di ba? Magmula nung nagkwento lang siya ng kanyang dream, panaginip. Nagsimula na doon ang pagplano ng kanyang mga kapatid hanggang sa hindi na siya nakauwi, hanggang sa siya naibenta, hanggang sa siya nadala sa Egypto. Naging maganda naman ang konti ang kanyang buhay, pero gumawa pa rin ng kaaway, kumilos pa rin, napagbintangan ng rape, hanggang sa siya tumakas. Nung siya nakatakas, mas nasira pa rin ang kanyang reputasyon at siya ikinulong ng matagal na panahon. Kung tutuusin, halos kalahati ng kanyang buhay ay natuon doon sa puro pagsubok, kabigatan na kanyang naranasan. Pero, hindi siya sumuko. Hindi siya nag-question sa Panginoon. Kahit nadala siya doon sa Egypto na hindi naman naniniwala sa Diyos niya. Nanindigan pa rin siya. So tayo ba na mga mananampalataya bilang nakakilala sa Panginoon? Kapag dumating ba yung mabibigat na ng mga pagsubok, kaya mo bang ipagtanggol ang faith na mayroon ka? Or doon ka sa punto na magtatampo ka na sa Diyos, hindi na muna ako sasamba kasi puno ako ng pagsubok. Hindi na muna ako sasamba kasi nalugi ang aking negosyo. Hindi na muna ako sasamba kasi dahil ganun biniyata ang Diyos. Ibahin natin si Jose.
Kaya naitala ang kanyang pangalan sa Biblia dahil gusto ng Panginoon na ito ang maging unang halimbawa sa atin na kung dumating man ang mga mabibigat na mga pagsubok na alam ko na hindi mangyayari kagaya sa nangyari ni Jose, na never siyang give up. So, bakit tayo? Minsan dumadating tayo sa punto na humihiwalay tayo, lumalayo tayo sa Panginoon. Ayaw natin siyang kilalanin, ayaw natin siyang, pag medyo may problema tayo, may pagsubok tayo, ayaw natin mag-pray, ayaw natin magbasa ng Biblia. Parang pinapakita natin sa Panginoon na nagtatampo tayo kasi hindi tulugan yung ating mga panalangin. Nagtatampo tayo dahil yung ating mga ginawang mga desisyon ay hindi nangyari, pero lahat yun alam ng Diyos. Baka mo tayo yung mga desisyon na ginawa mo, yung mga bagay na nilakaran mo, ay lahat yung sariling desisyon mo lang. Hindi mo ipinagkatiwala sa Panginoon. Kaya hindi pinayagan ng Panginoon. Pero ganun pa man, sabi nga, ganun pa man, nakagawa ka man ng mali, hindi man naging angkop dun sa plano ng Diyos sa buhay mo, alam mo, kapag ikaw isang Kristiyano, pilit pa rin niyang gagawin ang isang magandang paraan para maibalik ka sa magandang plano ng Diyos. At yan ay napatunayan sa buhay ni Jose. No? Ang sabi nga dito, he lost 22 years of his life. Halos 22 years ng kanyang buhay. Nawalay sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya, nabuhay siyang mag-isa, walang ibang kasama kundi ang Panginoon. At maging doon sa lugar na kanyang kinalakihan na halos sa Ehipto, ay ang Diyos lang talaga ang kanyang naging kakampi. So, sabi nga, sa buhay mo bilang isang Kristiyano, naging karanasan mo rin ba? Ang naging karanasan ni Jose, na pwede mong pagtiwalaan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok na yon? Bakit hindi nangyari, or bakit sa buhay ni Jose ay naging tuloy-tuloy ang pagsubok na yon, na feeling mo, kung sa ating babasahin dito, parang wala yata ang Diyos doon. Pero feeling ni Jose, kahit hindi niya naramdaman ang presensya ng Panginoon, feeling pa rin niya kasama niya ang Diyos. Kaya nagtumibay ang kanyang pananampalataya kahit na hindi niya naramdaman. So sa buhay natin, even though dumating man yung punto na parang ang layo-layo ng Panginoon sa iyo, parang hindi mo maramdaman ang kanyang kamay, magtiwala ka pa rin. Dahil tinitingnan lang ng Panginoon, baka nakikiramdam ka lang sa Diyos. Kapag nakikiramdam ka lang sa Panginoon, hindi pa faith yun. Ang tunay na faith, kahit na hindi mo pa siya nararamdaman, nagtitiwala ka lang, nakikilos siya, gagawa siya. Kahit na ilang araw na, ilang buwan na, doon sa mga bagay na yun, nagtitiwala ka pa rin, nananalangin ka pa rin, hindi ka pa rin bumibitaw, at tuloy-tuloy pa rin ang iyong magandang relasyon sa Panginoon. At doon, mapapatunayan ng Panginoon, totoo nga, sa mga bagay na kanyang karanasan, hindi siya bumitaw sa akin. Tutulungan ko ang anak ko nito. Ganun ang Diyos. No? Kailangan may mapatunayan lamang tayo sa Panginoon. Dahil ang sabi nga, ang tunay na test ng ating faith is not by waiting. Minsan nag-aantay tayo, naantay natin, pero habang nag-aantay tayo, nakikiramdam tayo. Ang tunay na pananampalataya, hindi mo papakiramdaman, kundi basta nagtitiwala ka lang, kahit na wala pa, basta nagtitiwala ka lang, alam mo, nakikilos ang Diyos isang araw, hindi man ngayon, hindi man bukas, darating ng mga panahon. Doon sa mga puntong nawalan ka ng magulang, nawalan ka ng pamilya, naghiwalay kayo mag-asawa, na naluyang yung negosyo, hindi yun overnight na itatayo ulit, agad. Hindi yun overnight na mabilis ka makarecover doon sa mga kalungkutan. During that times, wala kang ibang pwedeng pagtiwalaan kundi ang Panginoon lang. At yun ang pwede mong maging assurance na siya lang ang pwedeng kapatid, kaibigan, na kailanman di ka iiwan. So sabi dito, lagi natin tandaan, hindi porket na-delay ang sagot ng Panginoon sa iyong mga panalangin ay sinara na ng Diyos ang pintuan sa buhay mo.
lagi natin tandaan, He is just developing something. He has just something to develop, no? Meron isang bagay na gusto i-develop ang Panginoon sa buhay mo. May mga itinuturo lang. May mga nais lang siyang makilala mo o makita mo sa punto ng buhay mo na dapat malaman mo, matutunan mo, at dapat mong ibigay, isuko ang lahat sa Panginoon, no? Sa atin nga lamang, sabi nga, sa buhay natin bilang isang Kristiyano na inihahambing ang kanyang buhay, sa buhay ni Jose, na kahit kailan ang Diyos ay hindi iniwan si Jose sa gitna ng mga pagsubok. So, how does God involve Himself sa ganitong sitwasyon na ginawa ng kaaway sa buhay ni Jose? Tandaan natin, hindi ang Diyos ang nagbigay ng pagsubok sa iyo. Hindi ang Diyos ang nagbigay ng sakit sa iyo. Hindi ang Diyos ang nagplano ng masama sa iyo. Lahat yun plano ng kaaway. Pinapayagan lang ng Panginoon to test our faith. No? Kaya hindi natin pwede sabihin, ay, yung mga pagsubok na binigay ng Diyos, no, hindi ang Panginoon. Lahat yun, ang kaaway, ang nagbibigay, ang nagpaplano. Pero pinapayagan ng Diyos para matest ang ating mga pananampalataya. So how does God involve Himself with that evildoers? So, sabi dito, what did Joseph mean? Nung sinabi niya sa kanyang mga kapatid na hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Nung time na nagkaroon na ng tagutom sa Kanaan at napunta na sila sa palasyo sa Ehipto para bumili ng mga trigo para kainin ng kanyang pamilya, mga kapatid niya, ay nung nagsabi na siya, nagpakilala na siya sa kanyang mga kapatid, sinabi niya, hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Ang Diyos. Yung lahat ng masamang nangyari sa buhay mo, ginawang mabuti ng Panginoon. Siguro nga, pinayagan ng Diyos na maulila ka o mawalan ka ng magulang, mahiwalay ka sa iyong pamilya para magkaroon ka ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Para hindi ka maging dependent sa magulang mo o sa pamilya mo o sa kanino pa man, kundi sa Diyos lang. Para maging matibay ang iyong mga desisyon. Para ka maging responsable. Siguro nga pinayagan ng Diyos na malugi minsan ang iyong mga pinagkakakitaan para hindi ka magmayabang kung ito ay tuloy-tuloy. Para magtiwala ka lalo sa Panginoon na bawat may kinikita ka, lagi mong sasabihin, Lord, thank you, salamat, maliit mo lang kinita ko ngayon, salamat. Meron kang pinadalang customer o ano pa man. Para matutunan mong ma-appreciate ang lahat ng mga maliliit na mga bagay. Siguro nga binigyan tayo ng mga, o ikaw, o sino ba sa atin ang sakit, para makita natin na ang Diyos ang talagang great healer at lubos tayo magtiwala lamang sa Kanya. So lahat ito ay kaparaanan. Gumagawa ng kaparaanan ng Diyos para lalo tayong malapit sa Kanya. Kasi yun ang gusto-gusto ng Panginoon. Yung nagkakaroon ka ng intimate relationship with God. No? Ito ang pinakamasarap sa piling ng Panginoon. That during the time na wala kang kakampi, wala kang masulingan, lumapit ka sa Panginoon. Kaya na nga, ang nangyayari minsan, nagiging last resort natin ng Panginoon. Kung wala ka na, ubos na yung pera mo, ubos na yung mga gagastusin mo, or mga bagay na pwede mong gagawin. Sarili mong kaparaan, ubos na. Kay Lord na lang. Na dapat, bilang mga Kristiyano, mauna lagi ang Panginoon. Siya lagi ang una sa buhay natin. So, sabi nga, kaya sinabi ni Jose, hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Dinala ko ng Panginoon dito para kayo'y maligtas, para kayo ay mabuhay. Dahil, sabi nga, magkakaroon ng 7 taon ng taggutom. At pinauna ng si Jose doon sa Ehipto, dahil sa Ehipto na yon, ay doon nagkaroon
panaginip ni Jose sa kanyang interpretasyon sa kay Parao, na pinagkatiwalaan ni Parao. Although si Parao ay hindi nakakakilala sa Diyos, pero nakita niya, totoo ang Diyos mo. Diba? Minsan, sa buhay natin, may mga tao na hindi man Kristiyano ginagamit din para mag-bless tayo. May mga bagay na ginagamit ng Panginoon para mapagpala ang buhay natin. At dito ay makikita mo talagang kumikilos ang Diyos. Hindi mo man siya nakikita, mararamdaman mo ang kanyang pagkilos. So ang sabi dito, doon sa mga betrayal na nangyari sa buhay ni Jose, na pagkanulo o ano pa man, no, sa buhay niya, ay ipinagkatiwala pa rin niya ang kanyang kaligtasan sa Panginoon. So, lahat ang plano na ito ng kaaway na ginawa kay Jose ay nagkaroon ng magandang plano, binaliktad ng Panginoon, inayos ng Diyos, pinalitan ng Panginoon dahil hindi siya nawala sa Panginoon. Hindi siya bumigay sa Panginoon. So, ganun lang sa buhay pala natin. Ganun kabilis, ganun kadali, pero mahirap lakaran. Di po ba? Kasi halimbawa, ikaw, mawalan ka lang ng financial ngayon. Napakahirap na mag-isip kung kanino ka ngayon uutang. Kung kanino ka ngayon lalapit. Ay yung listahan ng utang mo sa tindahan, napakahaba na. Sino pa ba ang pwede magtiwala sa iyo, hindi ba? So, napakahirap, di ba? Napakahirap, pero sabi nga, baka mamaya ay nauuwi na lamang tayo lahat sa sarili natin mga plano. Pero magtiwala ka, manalangin ka muna, baka may taong gagamitin para mag-bless ang buhay mo. No? At dito sabi nga, pinayagan ng Diyos ang pangyayari sa buhay ni Jose para matupad ang mga pangako niya na maging maayos, maging mabuti sa kauli-ulihan. Huwag mong questionin kung saan ang Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Every one of us has a battle. Lahat tayo ay mayroong pinaglalaban, mayroong mga bagay na ano ba yung battle? Pinaglalaban? Yung labanan, no? May labanan tayo everyday. Pinagdadaanan. At sa bawat labanan sa buhay natin, dapat ang matitira doon ay ang pananampalataya mo lang. Pananampalataya mo lang. Minsan, sabi nga, mayroong isang mag-asawa. Ang asawang ito ay nakadepende lamang sa kanyang asawa. Sabi niya, naku, pag namatay ang asawa kong lalaki, naku, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko na alam. Kasi siya lang lahat ang may kakayanan. Siya nagtatrabaho, siya pagdating sa bahay, siya nagluluto, siya ganito, siya lahat. Kaya talagang hangang-hanga ako sa asawa ko, sabi ng isang Kristyano. Pag nawala siya, sabi niya, hindi ko talaga alam. Kasi sa kanya lang ako tumititende. Alam mo, nawala ang kanyang asawa. Nanugnot siya. Kasi, hindi niya na-recognize ang Panginoon. Sa bawat oras ng buhay natin, doon siya, nung pagkawala ng kanyang asawa, doon siya tinuruan ng Panginoon na dapat sa Diyos lagi umaasa. Kasi minsan yung na-idolize natin, ako paano kayo pag wala natin, ako paano kayo, kapag natutuon na tayo doon, inaalis ng Panginoon yun. Kasi ang gusto ng Diyos, sa Kanya ka lang talaga magtiwala. Naku, paano kayo pag wala lang ang trabaho nito, ito lang ang aking buhay, paano kaya wala lang pagkalitan, wala akong ibang maiisip. Ito lang talaga, pwedeng alisin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na dinidependahan natin sa ating sarili. Ang lagi natin iisipin, paano na kaya pag wala ang Panginoon sa buhay ko? Siguro wala akong magagawa talaga. Hindi lang siguro, sigurado wala kang magagawa. Kaya huwag natin i-idolize ang mga bagay na pwede natin maipagmalaki. Trabaho man yan, negosyo man yan, o magandang kalusugan man yan, lahat sa Panginoon lang. Lahat sa Panginoon lang. Pwede maguho ang lahat ng yan. No? Kapag yan ang una nating nakikita na kapag nawala yan, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa.
Kaya nga, sabi, yung mga boyfriend, mga girlfriend, pag nagkakaroon mga, naku, sa kanya lang umiikot ang mundo ko, paano ba ito pag nawala na? Paano nga pag nawala na? Guguho nga ang mundo mo. Kaya dumadating doon sa mga punto na may nagpapakamatay, kasi doon lang umikot ang mundo. Pero dapat tayo ng mga Kristiyano, sabi nga, sa Diyos ka una magtiwala. Minsan, sabi, gusto mo kasing gumaling, gusto natin gumaling, mayroon tayong sakit, gusto mong gumaling sa karamdaman mo, kain ka naman ng kain ng bawal. Pray ka ng pray na gusto mong gumaling. Pero ikaw mismo, wala kang disiplina sa sarili mo. So, paano ka tutulungan ng Panginoon? Gusto mo magkaroon ng financial breakthrough, pero ayaw mo namang ipagkatiwala sa Diyos ang para sa Kanya. So, paano? Paano maibibigay ng Panginoon ang total blessings na gusto ng Diyos na maibuhos para sa iyo? Pero gusto mong makalaya sa mga financial. Gusto mo na yung sinasabi nila na hindi mo pa hinihingi ay natatanggap mo na. Pero pagdating sa Panginoon, takot ka namang ibigay ang para sa Diyos. Gusto mo ng mga answered prayers sa buhay mo. Pero anong nangyayari? Ayaw mo namang mag-commit sa Panginoon. Kapag may mga bagay sa buhay natin, mas na puhuli natin prioridad ng ating Panginoon. No? So lahat ng mga bagay nito, may tinuturo ang Diyos. Gusto mo makalaya sa buhay mo. Ayaw mo naman magpatawad. Gusto mo ng peace of mind. Ayaw mong pakawalan ang galit sa puso mo. Gusto mo ng mga bagay na hinahanap mo at hinihiling mo sa Diyos. Pero ikaw din mismo, hindi mo kayang panindigan. Dahil ang sarili pa rin natin ang ating nauuna. Kung totoo na-encounter mo ang Diyos, may mababago sa buhay mo. Sa bawat desisyon, sa mga ginagawa mo, sa paninindigan mo, sa prioridad mo, lahat yun. Unti-unti kang tuturuan at tutulungan ng Panginoon para mabago ka, no? Para mabago. So, sabi, doon sa pagkakataon, how does God accomplish His plan? Through the deeds of evildoers. Paano nangyari yung magandang plano ng Diyos? Kasi nasira, maganda na yung plano ng Diyos kay Jose. Diba? Sabi nga, nanaginip siya na yung kanyang mga kapatid, yung mga 12 uhay na yun, ay yun po sa kanya, siya ay matatanghal at makikilala. So, hindi mangyayari ang mga plano na yun kung hindi naganap yung masasakit na pangyayari. So, sabi nga, totoo pala sinasabing, all things work together for good for those who love the Lord. So, kung may mga mapapait na man na karanasan sa buhay natin, at kung ating babalikan yun, at makikita mo kung sino ka na ngayon, kung ano ka na ngayon, hindi ba, mapapasalamatan mo ang Diyos. Ang sabi nga, makikita mo, may mga kapatid, tayo dati sabi, kami tubig lang at asin. Sabi ka nun, okay na sa amin, masarap na sa amin, basta may pagkain, basta may kanin. Pero ngayon, makikita mo buhay nila, lubos na pinagpapala dahil hindi sila bumigay sa Panginoon. Hindi lang tubig, hindi lang asin. May lasa na ang kanilang mga kinakain. Yun ang mga narinig namin nung nagba-Bible study pa kami sa buhay nila. Ngayon, nakikita na namin ang buhay nila. Pinagpapahala. Pero matagal nangyari yun. Kasi nung nagba-Bible study pa lamang kami, maliliit pa yung mga anak nila. Mga kasing 2, 3 taon. Hindi mo pa makita ano bang pwede magawa ng Panginoon. Sa hirap ng buhay, nasa tabing ilog ang bahay niyo. Pero unti-unti, kaya nga proseso. At ngayon, lumaki ang kanilang mga anak, ginamit ng Panginoon ang mga anak nila para sila'y mapagpala. At yung mga bagay na karanasan, mapapait na karanasan sa buhay nila, isang alaala na lamang na makikita totoo nga buhay ang Diyos. Dito, napakaraming mga patotoo sa buhay ninyo. Ang mga pinagdaanan nyo sa buhay nyo, sa mga pamilya nyo. Pero dumating ang punto talaga na ito pala
ng Diyos. Mga malalaking pamilya na talagang hirap na hirap sa buhay, pero nung nangyari na ang katuparan na magandang plano ng Diyos sa buhay nila, ngayon, sabi nga, pwede mo lang sabihin, hayahan ang buhay. Di ba? Kasi hindi ka bumigay. Hindi ka bumigay. Yung mga bagay na karanasan mo, ginawang mabuti ng Panginoon dahil never ka nagreklamo sa Panginoon. Nang sumikap ka, pinakita mo ang kasipagan mo, nung makilala mo ang Diyos, ay talagang sinabi mo, Lord, mahal kita. Buhay at kamatayan ang pwede na makapaghihiwalay sa paglilingkod. Yun ang pinakamagandang gustong marinig ng Panginoon sa atin. No? So sabi nga, paano ma-accomplish ito ang ginawa ng Panginoon, hinayaan ng Diyos na ma-reveal kung ano ang mga nasa puso ng kanyang mga kapatid. Yung galit, yung mga inggit. Di ba nakita natin doon? Yung galit nila Ruben, ng kanyang mga kapatid, no? Yung gusto pa siyang patayin, gusto siyang ipalaka sa mga ganon, sa hayop, sa mga mababangis, para lang masabi na matay na siya, di ba? So, hinayaan ng Diyos pala yun, na may reveal yung kung ano mga nararamdaman nila. Para sa mga bagay na ito, may gagawin siyang mabuti kay Jose, dahil doon sa kabutihan ng puso ni Jose, doon may papakita na totoo ang plano ng Diyos ay maganda sa bawat isa sa atin. Lahat ng plano ng Diyos sa buhay natin maganda. Bawat isa sa atin, may magandang plano ang Panginoon. Gusto niya yumaman ka, gusto niya maging mabuti ang buhay mo, gusto niya mapaayos ang pamilya mo. Kaya lang may mga hadlang. At dun sa bawat hadlang na ginagawa ng kaaway, bumibigay tayo. Kaya hindi natutupad yung gustong mangyari ng Panginoon. Pero kung may mga hadlang man, may mga kapiguan man, may mga bagay man na ginagawang hadlang ang kaaway, kapag tuloy-tuloy ka lang, hindi ka gumigive up, hindi ka nagko-question sa Panginoon, mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. At yan ang nangyari kay Jose, no? So sabi dito, ang lahat ng mga ito'y pinayagan ng Panginoon. Because sabi, true faith is believing in your mind, naniniwala ka sa iyong kaisipan, and committing in your heart. Kapag naniniwala ka sa kaisipan mo, at pinamuhay mo sa puso mo, ano man ang mangyayari ang magandang nais na mangyari ng Panginoon. So ano pa ba ang ibang patunay ng Diyos na nasa Biblia para sabihin natin totoo na maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin? Ano pa ba ang ibang mga patunay? Isang patunay ay binuksan niya ang dagat na pula para lang makatawid ang mga Israelita. Patunay na kapag naandun ka na sa pinakamabigat na yugto ng buhay mo, ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para mailigtas ka. Para mailigtas ka. Isinara ng Diyos ang mga bibig ng leon para maligtas si Daniel. At doon, ipinakita lamang na kahit gaano kapanis, kahit gaano katapang, kahit gaano kabigat yung mga banta ng kaaway sa buhay mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pinagkakitaan mo, even sa kalusugan mo. Kapag sinabi ng Diyos na hindi mo pa oras, kapag sinabi ng Panginoon, anak, makakabangon ka. Kapag sinabi ng Panginoon, anak, iniligtas kita. Kapag sinabi ng Panginoon, anak, hindi ka magagalaw ng kaaway. Anak, narito ako, nakabantay sa'yo. Kapag lahat yun ay panghahawakan mo, makikita mo ang kamay ng Panginoon
never na lalayo sa'yo. At makikita mo ang kaligtasan mo, ang kalayaan mula sa mga banta ng kaaway sa buhay mo. Kahit si Lazarus, di ba? Nawala ng buhay. Si Lazarus na, ano pa ba ang pwede maging pag-asa? Sino pa ba ang pwede bumuhay sa kanya? Wala na. Pero dito naman pinakita ng Diyos na kung sa tao ay imposible, sa Diyos, posible. At sa mga bagay na ganito, ano pa ba ang pwedeng patunayan ng Panginoon sa buhay natin? Kulang pa ba yung mga nakasulat sa Biblia para sabihin natin hindi tayo mahal ng Diyos? Kulang pa ba ang mga halimbawa sa Biblia para sabihin natin hindi tayo pinapahalagahan ng Diyos? Tayo siguro ang lumalayo sa Panginoon. Tayo siguro ang nagkukulang sa Panginoon. Tayo siguro ang maraming mga kwestiyon sa mga bagay na pwedeng magawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi gusto natin, ang Panginoon, magic. Pag hindi natin ay gusto natin makamta natin agad. Laging may proseso, tandaan natin. Laging may proseso. Lalo higit sa ating mga character. No? Lalo higit sa ating mga character. So, sabi nga, pinayagan ng Panginoon, mangyari sa buhay mo, ang mga papapait, masasakit, mahihirap, even na doon ka na sa balik ng karamdaman, even to the point na malapit ka lang mamatay, pero pag sinabi ng Diyos, kailangan pa kita, anak. Hindi pa kita kukunin. Mangyayari sa buhay mo. Mangyayari sa buhay mo. So sabi nga, nung isang, nakwento ko na ba, yung sinasabi, nung nananalangin sila doon sa ospital, na isang missionero. So, nakakabit na yung lahat ng mga machine, no, sa ilong, at talagang hirap na yung kanyang paghinga ng isang Kristiyano. So, tinawag nila yung kanilang pastor. Sabi, papanalangin po namin ang aming mahal sa buhay. So, sabi, minsan napakahirap manalangin sa ganong sitwasyon. Mapapanalangin mo pa ba na pahabain ang buhay? Kapag nandun na sa, alam mo na parang machine na lang ang tumutulong para humina. So, binigyan siya ng karunungan ng Panginoon. So, sabi niya, alam mo, ang pinanalangin ko na lamang doon, ang sabi ko, Panginoong Diyos, kung sa tingin mo ay may layunin pa ang buhay niya, may purpose pa ang buhay niya dito sa kanyang pamilya, buhayin mo siya. Pero kung sa tingin mo, Panginoon, ay wala nang purpose. Ibig sabihin, wala nang pakinabang, aalagaan ka na rin lang ng matagal. Kung wala nang purpose, Lord, okay lang. Binibigay na namin siya sa iyo. Yun ang isang bagay na pinakamabigat, di ba? Yung mawala ka, o mawala isa sa mga mahal natin sa buhay. Pero, kung alam ng Panginoon, may purpose pa ang buhay mo. Kahit sinasabi ng doktor na 2 buwan na lang ang ang tanim ng buhay mo, bubuhayin ka ng Diyos. Kaya di ba, laging narinig na natin yung isang sermon na kanino ka maniniwala, sa report ng doktor o sa report ng Panginoon. Kaya sa Diyos, talagang kapag mahal mo ang Panginoon at mahal ka ng Diyos, pag may napatunayan ng Panginoon sa iyo, sa bawat paglilingkod mo na totoo kang naglilingkod, never kang nagko-question at patuloy kang nagpapabago sa Panginoon, patuloy kang nagpapahubog sa Panginoon, na makikita mo ang kamay ng Diyos, never kang iiwan, ni pababayaan man. So, sabi, ang mga bagay na ito, kagaya ni Satanas or ng ating kaaway, nag-ooperate siya sa buhay natin. Pero ang Panginoon, lagi siyang nandyan, nakamasid lang. Kasi, di ba, sabi nga natin, nung tayo ay tumanggap na sa Panginoon, sinabi na natin na siya yung hari ng puso natin. So, never tayong iniwan ng Panginoon.
pababayaan. Dangan lamang, kapag hindi mo siya tinawag, kapag hindi mo siya hiningi ang tulong ng Panginoon, hindi siya gagawa ng anumang hakbang. Ang laging tandaan natin, laging ang Diyos ang mauuna para hindi ka pababayaan ng Diyos sa buhay mo. No? Huwag si kumare, huwag si kumpare, huwag kung sino. Ang Panginoon lagi ang mauuna. So the word is that God still holds us accountable for how we respond. No? Ang bagay na nangyayari sa buhay natin, pag nakikita ng Diyos na parang malulunod ka na, kapag nakikita ng Panginoon na parang sobrang bigat na, siya yung accountable sa buhay mo. Hindi pa rin nahayaan ng Panginoon na tuluyan kang malugmok ng kaaway. Dahil mahal tayo ng Panginoon. At sana kapag dumating tayo sa ganong punto, hindi mo, naturuan na tayo ng leksyon ng Panginoon. Nangyari na yung mga mabibigat, nangyari na yung mga ganitong sitwasyon, itinuro na ng Diyos yung mga leksyon ng buhay mo, huwag mo lang daanan yun. Ituwid na natin ang ating buhay doon sa, dapat sa Panginoon ako una magtiwala. Dapat nga pala sa Diyos ako unang tatawag. Dapat nga pala sa Diyos ako unang maglilingkod. Ito ang hinahanap lagi ng Panginoon sa atin. No? So, sabi, He uses them to accomplish His own purpose. So, ginamit lang ng Panginoon yung mga kapatid niya para ma-accomplish, para magawa ang plano ng Panginoon. So, kung ngayon, iisipin natin ang bawat pangyayari sa buhay mo ngayon. Nakapag-asawa ka, na nagkaroon ng kahirapan, nagkaroon ng kaguluhan, tapos nakakilala ka sa Panginoon, pero lalong naging worse, parang ganon. Pero hindi ka bumigay sa Panginoon at the end, no? Ng mga sitwasyon ng buhay mo, nakita mo, inayos ng Panginoon, binago ng Panginoon, di ba? Lahat ng yun, para ma-accomplish ang magandang plano ng Diyos, ang isang susi lamang doon is your faith. Yung pananampalataya mo. Yung pananampalataya mo. So masasabi mo ba ngayon, sa punto ng buhay mo, na proud ka bilang Kristiyano? Lord, hindi sila proud. Masasabi mo ba ngayon na ipinagmamalaki mo ang Diyos na nakilala mo? Salamat. Dahil tunay nga, wala tayo ngayon sa ganitong sitwasyon ng buhay natin kung siguro iniwan tayo ng Panginoon. Pasalamat tayo dahil tinuruan tayo ng Diyos. Binago tayo ng Panginoon. Hinuhog tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Dahil lahat ng mga ito ay ginawa lamang, pinayaan lamang ng Panginoon para mangyari at ang faith mo ay pagtibayin, palalimin, at lalo kang huwag bumitaw sa Kanya, kundi lalo magtiwala at makikita mo pa ang mga sikreto ng pagpapala ng Diyos. Sabi, when we focus on the people who hurt you deeply, when we focus on the people who hurt you deeply, friends in church, members, people at work, loved ones, and it will end up in despair, anger, bitterness. Be far better to understand. Dapat maunawaan mo na marahil lahat ito ay may plano ang Panginoon sa kabila ng mga karanasan sa buhay mo. Diba? Kung meron man, sabi, kung meron man ikaw bilang isang mananampalataya, nakapokus ka lang po sa taong galit na galit sa'yo or galit na galit ka. Ano mapapala mo? Ikaw mismo wala kang peace of mind. Diba? Pero kahit may galit na galit sa iyong tao,
galit, nakakatulog ka ng mahimbing. Di ba? So, ano mas pipiliin mo? Yung hindi ka isisisip mo lahat ng galit sa isip mo? O yung hayaan mo na nga lang dahil sila nakakalam naman ng puso ko? Just let go. Magpatawad ka. At makikita mo, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Yun ang pinaka gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi lang sa mga kapwa natin mananampalataya, hindi lang sa kapwa natin katrabaho. Diba minsan, ayoko na sa trabaho ko dahil toxic masyado. Ang daming galit sa akin nun, parang ako lang lagi ang pinag-uusapan. Ayoko na, parang ang daming naiinggit sa akin. Ayoko na dahil parang galit sila lahat sa akin. Hindi mo ba alam lahat yun ginagamit ng Diyos para matatagin ang faith mo, para magtiwala ka lang sa Kanya, hindi sa tao? Hindi mo ba alam na lahat ng mga yon ay pinapatatag ka lang ang iyong pagtitiwala sa Panginoon? Hindi mo ba alam na ang gusto ng Diyos ay hindi ka mag-focus sa kanila, kundi mag-focus ka sa pananampalataya na meron ka? Kahit na ano ba mang marinig mo sa kanila, kahit na ano ba mang mga bagay na karanasan na mahihirap, mahilig kasi tayo sa toxic kasi masyado na kasing masikip ang mundo sa trabaho. Wala kang makikita ang trabaho na super kayo close lahat. Walang challenge yun. Hindi ma-challenge ang iyong attitude, ang iyong character. Hindi lalabas ang pagiging Kristiyano mo. Hindi mapapractice yung mga fruits of the Holy Spirit sa'yo. Kung lahat gusto mo mahal ka, kung lahat gusto okay kayo lahat. Walang ganun. Talagang may papayagan ng Panginoon to test our faith. Kung dito nga lang sa church, lahat tayo Kristiyano na. Pero yung mga character, gusto pa rin ilabas ng Panginoon kung sino talaga yung mga character na yan. Ano bang mayroong character meron kayo? Yung mga mabababaw sa pagkilala sa Panginoon, lalabas talaga yung character nila kung sino sila. Yung galit nila, yung sama ng loob nila, yung mga hindi mapagpatawad, lahat yung isasampulan ng kaaway sa loob ng church. Mailabas. Para ano? Para ikaw na Kristiyano, paano mo mapapalawak ang iyong kaisipan sa Kristiyano ito na may ganitong klaseng character. So, hindi mo pwede sabihin, dapat hindi na sumasamba yan eh. Dapat hindi na yan ginagamit eh. Dapat hindi na yan naglilingkod eh. Dapat ganito yan eh. Wala tayong karapatan kahit sino pa man sa atin. Dahil lahat pala ng yun, ginagamit ng Panginoon para ma-practice ang fruits of the Holy Spirit sa atin. Kung ikaw ang na-develop, well, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Tandaan po natin yan. At hindi rin isang rason para magalit tayo doon sa mga ginagamit minsan ng kaaway, kundi ipanalangin natin. Yun ang pinakamabuting maitutulong natin. Yun ang pinakamabuting gagawin dahil lahat tayo yung mga Kristiyano na. So, hindi natin pwede, ay, dito na lang ako kasi mabait ito, dito na lang ako. No. Mas bigyan mong challenge ang buhay mo. Yung hindi ka ibig-ibig, ibigin mo. Mahirap yun. Pero, sa tulong ng Panginoon, kaya mong gawin. Ayoko nga niyakapin niya. Pag niyakap mo lalo nagpupumiglas. Mahirap yun. Pag tumigil ka at inayawan mo, yung napasimulan mo, parang sinasabi mo, hindi totoo yung love mo gusto mo ipakita sa kanya. Paano mo siya mawi-will back? Kung sa una pa lang, bumigil ka na. Diba? So lahat ng ito ay nangyayari. Totoong nangyayari. Hindi lang sa mundo, lalo higit sa loob ng iglesia. So, pag tayo sa loob ng iglesia, huwag kang aasa na lahat yan ay pare-pareho ang magagandang character.
Lahat tayo ay sinasanctify pa, pinupurify pa ng Panginoon. At yung lahat ng mga naaapektuhan ng ganong mga character ay pinapalawak naman ng ating unawa na kahit gano'n ang character niya, kaya mo siyang ibigin, kaya mo siyang unawain, at kaya mo siyang tulungan para maunawaan niya ang bawat sitwasyon kung paano lalalim ang isang Kristiyano. Hindi para lalo siyang oo nga, samahan mo. Oo nga, dapat nga gano'n. Hindi gano'n. Ang tunay na Kristiyano, tutulungan natin na bumangon ng isang pinapababaw na pananampalataya ng kaaway. No? So, sabi niya dito, sa buhay natin, yung mga lahat ng mga nangyayari, yung hurt, yung sakit, sa lahat na yung karanasan, even our loved ones, mga mahal natin sa buhay, o sa loob ng pamilya na nga doon, magkakapatid, di ba? Magpapamilya. Talagang hindi mo maaasal na lahat kayo ay magmamahalan. Meron talaga dyan, iba-iba talagang character. May kuripot dyan, may mapagbigay dyan, may madamot, merong suplada, merong masyadong malamping, merong mataas ang pride, merong delinquente, merong ano ba yun, yung soberbyong ang puso, iba-ibang character. Kahit hindi silang pinagmulan. Kaya sinasabi na magulang, kanino ka ba nagmana sa mga lolo-lola mo ba? Diba? Parang gano'n sinasabi ng iba. So, iba-iba. Pero, bagay ba yun para itaklin mo ang kapatid mo? Palayasin mo siya? No. Doon, hinuhubog na yung character natin agad. Kung paano mo hinahandle ang bawat sitwasyon at kung paano mo naiintindihan ang bawat character na iyong nakakasalamuha, no? O even sa loob ng tahanan. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kaya mong palagpasin ang lahat ng mga bagay na ito at kaya mong mahalin kahit mga taong hindi ka ibig-ibig. So sabi nga, dahil ang mga bagay na ito na karanasan mo sa buhay, nauuwi lamang kayo sa mga despair o nadidesperate lang tayo, nagkakaroon ka ng anger, galit, bitterness, puot sa iyong kaisipan. Ay naku, hindi ko talaga mapapatawad yung brother na yan, yung sister na yan. Talagang nakatanim ka dito. Ano yung naririnig natin sa mga matatanda? Magpantay man ang aking mga paa. Pabatun. Aking mga paa, hindi ko mapapatawad yan. Parang gano'n, di ba? So, lahat ng mga bagay na ito, sabi, kung gano'n ang iyong paninindigan, hindi ka karapat-dapat sa langit na bayan. So, sabi, kailangan lumawak lamang ang ating pakunawa at pagmamahal, gaya ng ginawa ni Kristo sa atin. Tayo nga, hindi tayo kaibig-ibig eh. Tayo nga, dami natin kasalanan ginagawa sa Panginoon. Tayo nga, dami natin pagsuway sa Panginoon. Pero bakit nandiyan pa rin ang Diyos? Pilit pa rin tayong niyayakap. Pilit pa rin tayong pinagpapalat. Pilit pa rin tayong iniibig ng Panginoon. Hindi ba? Dapat makita natin sa sarili natin, oo nga, ang dami kong kasalanan kay Lord. Pero nakikita ko sa Kanya, ginagamit niya pa rin ako. Nakikita ko sa Panginoon, pinagtitiwalaan pa rin niya ako. Nakikita ko sa Panginoon, talagang ang pagpapala sa buhay ko, talagang binubuhos pa rin niya kahit na lumalayo na ako sa Kanya. Nakakaya naman sa Panginoon. Maglingkod na nga ako, mag-commit na nga ako sa Panginoon. Dapat gano'n ang ating character. Hindi yung lalo tayo nalalayo sa Panginoon. No? So, sabi nga, this was the secret of Joseph's life. Ito yung naging sekreto sa buhay ni Jose. Yung nanatiling kalmado ang kanyang puso. Kahit saan siya dumako. Ang Diyos lang ang kanyang sandigan, ang kanyang pinanampalatayanan. At doon sa kanyang paninindigan sa Diyos, nakabenepisyo ang buong Ehipto. Nakabenepisyo ang lahat ng mga karatig bayan dahil siya'y naniwala sa Panginoon. Ikaw, kapatid, na nanindigan sa iyong pananampalataya, sa iyong pamilya, nakita mo ba
Nakabenepisyo ang buong pamilya mo? Napagpala ang buong pamilya mo dahil sa paninindigan mo? May pinagaling sa pamilya mo kahit hindi pa sila nakakakilala dahil sa paninindigan mo? Yung mga mahal mo sa buhay, nakikita mo talagang nandun din ang kamay ng Panginoon. Extended, sabi nga. Dahil sa faith na meron ka. Dahil sa ikaw mismo, hindi ka bumigay. Hindi ka bumig up sa iyong pananampalataya. So kung nakita mo yun, nakabenepisyo ang lahat ng mga nakapaligid sa iyo. Even your friends, even sa lahat ng mga nakakasalamuha mo. Kaya nga sabi, sa bawat lugar na pinupuntahan mo na pagpapala. Kaya nga diba, may mga karanasan tayo minsan, ikaw kapag Kristyano ka, nasasabi mo minsan, naku, pag pumasok tayo dito, makikita mo maya-maya na andyan yung mga maraming tao bibili din. Naranasan mo ba yun? Yung parang, pag pumasok ka, walang taong bibili. Pero pag ikaw ay pumasok, nakikita mo, may mga pumapasok, marami. And that is the good spirit. No? Magandang espiritu na mayroon kang dala sa lugar na yaon. Na magpapala sila because of you. Ganun ang Panginoon. Sa buhay natin, diba sabi nga doon na ang bawat lugar na yung tutungtungan ay mapagpapala. Ganun ang buhay mo bilang naglilingkod sa Panginoon. Na wala kang ibang pwedeng asahan at pagtiwalaan, kundi ang Diyos lamang. No? So gusto mong mangyari na ma-extend ang blessings ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, ang pagtitiwala ng Diyos sa buhay mo, maglingkod ka, maglingkod ka, maglingkod ka. Kahit may mga nakakatisod, maglingkod ka, maglingkod ka. Talagang may gagawin para matisod ka. Talagang may gagawin ang kaaway para manghina ka. Talagang may gagawin ang kaaway para ikaw ay mawala. Pero ang sabi ng Panginoon, maglingkod ka. Sa akin ka lang tumingin. Focus ka lang sa Panginoon. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun ang pinakamahalaga. Paano? Ang nakakatisod talaga dyan ay si Pastor at yung leader namin Ayoko na sumamba dyan, nakakatisod sila Pastor. Narinig ko na minsan yun. Diba? So, kanino ka ba naglilingkod? Sa Panginoon o sa tao? Kung sa tao ka naglilingkod, hindi ka mapagpapala. Lugi ka. Sinayang mo lang ang buhay mo. Kung sinasabi ng Diyos, maglingkod ka dahil siya ang source ng buhay mo, siya ang may-ari ng buhay mo, siya ang may hawak ng mga pangangailangan mo, siya ang lahat sa buhay mo. No matter what. Oo, masasaktan ka minsan kung may mga nakakatisod, pero kaya mong palagpasin. Pag gano'n ang isang Kristiyano, pasalamat ka sa Panginoon, nagmamature ka na. Pero kung hindi, papatulan mo pa rin ang gano'ng mga babababaw na mga pangyayari sa buhay mo. Pag pinatulan mo yan, marami pang bigas na kakainin nito para lumago, para mag-mature sa kanyang buhay spiritual. Diba? Meron na kayong naranasan ba na lumapit kayo sa isang kapatid mo na sinasabi, alam mo ba, yung kapatid natin na yan ganito yan, ganyan, nakakatisod talaga. Ano una mong sinabi? Pag sinabi mo na, kapatid, talagang ganun ang mga karakter, iba tayong karakter. Panalangin na lang natin, ganito yan. Pag pinayo mo siya ng mabuti, well, mabuti kang Kristiyano. Pero pag sinabi, bakit? Ano bang ginawa sa'yo? Kawawa ka naman? Ay, bakit ba? Naku naman. Talagang ganyan yung ugali. Bakit ganyan yung ugali na yan? Kapag ganun tayo, ibig sabihin, hindi ka pa malalim na Kristiyano. Kaya sa ating buhay pala, paulit-ulit lang minsan yung leksyon ng buhay. Kasi tayo mismo, hindi tayo natututo sa mga tinuturo ng Diyos sa atin. Dapat may nababago. Lagi sinasabi ng Diyos, dapat may nababago. No?
ni Jose sa kanyang buhay. Kahit saan man siya dumako, everywhere, he understood that every event of his life must be ascribed to the hand of God. Yun ang pinanitigan ni Jose. Na kahit saan man ako dalhin, malayo man ako sa pamilya ko, iba-ibang tao man ang makasalamuha ko, hindi ko man sila kilala, hindi ko kailangan ma-insecure, hindi ko kailangan mahiya sa kanila, hindi ko kailangan magtanong kung ano pa man, kundi kaya ko silang pakisamahan. Dahil meron akong Diyos. At kahit saan ako dumako, alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Yun ang paninindigan ni Jose. At yun ang naging sikreto niya, kaya siya naging matagumpay. No? He means that everything happened, good or bad, was part of God's plan for his life. Ganon din sa buhay natin. Dumating man yung mabuti at masamang pangyayari sa buhay natin, lagi nating iisipin, lahat yan ay parte ng buhay natin. Minsan nga, hindi ba? Parang nakakatakot pa yung puro saya, puro kagalakan, Di ba? Parang may kasunod parang nakakatakot minsan. Pero ang pinakamahalaga lang doon lagi is, ang presensya ng Panginoon sa buhay natin ay huwag mawala. Saan man tayo dumako, ano man ang sitwasyon ng buhay natin, Diyos pa rin ang una sa atin. Lahat, good or bad, must be a part. It's always a part for God's plan sa buhay natin. No? Lagi natin iisipin na sa pananampalataya na meron ka, hindi natin kailangang maintindihan ang lahat ng bagay bago tayo sumunod. Kung bakit pinapagawa ng Panginoon ang isang bagay sa buhay mo, or nais ng Diyos na pagtiwalaan mo lamang siya sa nais niyang gawin sa iyo. Kasi tayo minsan, pagdating sa mga bagay na gusto mangyari ng Panginoon, parang questionable tayo lagi doon. Diba? Sinabi ko, anak, huwag ka nang lumayo sa akin. Akong bahala sa iyo, bubuhayin kita. Paano mo nga akong bubuhayin? Ang hirap ng buhay dito, nakakalit lang ng sweldo. Paano ko ba masasabi yung gusto ko, makabili ako ng kotse, makabili ako ng magandang bahay. Pag nagpapamilya ako, dapat nakaipon na ako. Lord, kung ganito ka mga sahod ko, paano ba mangyayari magandang plano mo? Iba ang plano ng Diyos sa buhay mo sa gusto mong plano. Magkaiba yun. Hindi magkauma. Dahil ang plano ng Diyos ay amazing. Ang plano ng Diyos ay mga bagay na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. At doon, kapag nakita ng Diyos na ikaw ay sumusunod at tapat na nagbabago at napapabago sa Panginoon, ipapakita ng Diyos. Sabi nga, hindi mo kailangan mag-abroad para ikaw ay umaman. Kahit saan ka dalhin ng Panginoon, kahit dito ka lang, kahit yan lang ang buhay mo, ang sabi ng Panginoon, ang unang ituturo sa iyo ng Panginoon is kakontentuhan. Contentment. Masaya sa lahat ng bagay na kung anong meron ka. At doon, pag napasalamatan mo yun, doon mo masasabing, salamat Lord sa paghubog mo sa kalakita. Kasi once nag-ascribe tayo lagi, hindi masama. Hindi masamang mag-ascribe. Mag-abroad, magtrabaho sa malayo, mag-ascribe ng mas malaking sahod, hindi masama. Lahat yun mabuti. Basta nakaplano at aprobado ng Panginoon. Ibig sabihin natin, kung lahat ng yon ay nakita mo na, ikaw, malayo ka man, hindi ka malalayo sa Panginoon. No? So lahat ng ito ay lagi mong titingnan. Nasa plano ba ng Diyos? Dahil kung hindi, sabi nga, doon sa katuruan ng Friday, di ba? Merong permissive will at merong God's will lagi. Totoo yun.
ang permissive will, Lord, sige na, bigyan mo na sa akin ito. Ito na talaga gusto kong trabaho. Gusto ko na talaga matupad. Matupad ito. Makapag-abot lang talaga ako, Lord. Okay, sige na, Lord, bigyan mo na sa akin ito. Kasi ito na talaga gusto kong babae. Ito na lang gusto kong lalaki, Lord. Siya lang talaga. Pag wala na ako, mukhang mawawala na ng buhay ko, Lord. Huwag mong ipagpipilitan. Dahil si Lord ang bahala. Kung totoo siya'y para sa'yo, ibibigay niya para sa'yo. Kahit na nagmamarcha na yan, ibibigay niya para sa'yo. Yan ang pananampalataya na sinasabi natin. Dahil dapat matuto kang mag-antay sa will ng Panginoon. And halos sa last, no? Halos sa last. Sabi dito, lahat ng mga bagay, maganda man o mabuti, lahat yan ay nasa plano ng Panginoon. At kung susunod ka rin lang sa Diyos, hindi ibig sabihin ay merong kang ginagawa pabor sa Panginoon. O Lord, nagsimba na ako, sumimpa na ako ng linggo, Lord. Asset naman ako ngayon. May bayad na ako, nagbayad na ako ng linggo. Hindi ganun. O Lord, nagtayos na ako. Dapat may pagpapala yan na hindi ganun sa Panginoon. May mga motibo lang yung ganun paglilingkod, no? Ang tunay na pagmamahal sa Diyos, kahit na nakikita mo, parang walang tugon, parang walang bagay na nakikita mo pruweba, pero patuloy mo pa rin ginagawa ang para sa kaluguran ng Panginoon. Doon kikilos ang Panginoon. So, walang anumang bagay na may pabor ang Panginoon, may pabor ka na sa Panginoon na ginawa. Buhay mo natin kulang pa na maging pabor. Tandaan po natin yan. No? Para sabihin natin, bayad na ako, Lord, sa iyo, ha? Buhay mo kulang pa na pambayad. So sa ating pag-aantay, sa katugunan ng Diyos, mas importante sa Diyos na ma-develop ang ating mga pananampalataya kesa sa mabilisang pagtugon ng iyong kahilingan. So sino dito ang may 5 taon na may hinihingi na hanggang ngayon, di pa na natatanggap? Meron ba? 5 years na, tagal na Lord, gusto na i-give up yung aking panalangin na yun. Wow! Nag-give up kung yan ay para sa pamilya mo, para sa kung ano pa man ikabubuti mo. Ay, tuloy mo lang panalangin. Hindi mo alam na baka mamaya pagdating na naka 5 years na 5 years and 1 day na lang pala tutugunan si Lord. Ay, nung ika 5 years, tumigil ka. Isang araw na lang pala dapat tutugunan si Lord. Tumigil ka pa, hindi mo natanggap. Diba? So, okay lang na kahit matagal. Kung yan ay will ni Lord at plan ng Diyos para sa iyo, ibibigay niya sa iyo yan. No? So, sabi nito, dinidevelop lang ang faith mo. So, ayaw niya na mabilisang tugon unless meron talagang mga instant na katugunan ng Panginoon. Depende doon sa nakikita ng Diyos sa buhay natin. So, alam mo ba na habang nag-aantay ka sa katugunan ng Panginoon, ay hinahanda ng Diyos ang puso mo? Doon sa buhay ni Jose, habang hinahanda niya yung katugunan ng Panginoon sa mga kahilingan niya, na makabalik siya sa kanyang pamilya or makatulong siya sa kanyang pamilya, ay ang tagal niyang natanggap yun. Pero, inihahanda lang pala ang puso niya. Lalo lang dinidevelop ang kanyang magandang character. Na kahit napunta siya sa kulungan, wala siyang mga galit sa puso niya. Na natiling kalmado ang kanyang buhay, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan. So sabi na, habang nag-aantay ka, ay hinahanda ng Diyos ang puso mo. Hinahanda din niya ang bawat sirkumstansya na magtatapat-tapat para sa tamang timing ng buhay mo sa ikabubuti mo. Inihahanda rin yung tao o sitwasyon sa buhay mo para magkatapat-tapat at para matugon yung iyong inaantay. Baka hindi pa nagkakatapat-tapat yung mga panalangin nyo, yung mga inigilin nyo. Kaya wala pa, malayo pa. Kumbaga nasa Quezon City pa ngayon yung mga iba. Naglalakbay pa, nandito ka pa sa Gapan. Hindi pa nagkakatapat-tapat. Kaya
medyo matagal-tagal pa. Ang sabi ng Panginoon, habang nag-aantay ka, maglingkod ka, maglingkod ka, maglingkod ka. Huwag kang bumitaw, huwag kang bumitaw, huwag kang bumitaw. Huwag kang manghinayang sa ginagawa mong paglilingkod. At halos sa ating panghuli, sabi dito, sa buhay natin bilang mananampalataya, tayo na mga naglilingkod, not every story has a happy ending. Hindi lahat ng istorya ng buhay may magandang katapusan. Sino ba magsasabi dito, ay ako magandang istorya ng buhay ko? Magkakaroon ka ng legacy. Parang ganun, di ba? So, hindi lahat ay maganda. Pero, isa lang ang pwede nating masasabi na lahat ng plano ng Diyos ay maganda. No? Lahat ng plano, maganda. Dahil yun ang Panginoon. Lahat yun na napipigilan lamang kaya nasisira ang plano ng Diyos. At lalong nawawala dahil tayo mismo ay nawawala sa Panginoon. So, ang sabi, not every story has a happy ending. Sometimes, there is no reconciliation. Nangyayari yun. Di ba? Paano na lamang kung yung kagalit mo ay malayo na sa'yo? Hindi na kayo nagkakatagpo. Yung nag-break up kayo, hindi man na kayo wala man ng closure, parang ganun. Yung pamilya mo nagalit sa'yo, nasa Amerika na, ikaw na andito. So, malapit ka na mamatay. Paano ba yun? Ikaw na mismo humingi ng tawad sa Panginoon. Si Lord ang bahala. Alam ng Lord paano i-deal ang lahat ng bagay. So, sabi nga, hindi lahat ay nagkakaroon ng reconciliation. Pero ikaw, dapat nakakilala sa Diyos, magkaroon ka ng peace of mind. Makipag-reconcile ka sa Panginoon. Sometimes, mistreatment continues. Yung mga, sino ba dito yung nakaranas ng pang-aapi? Sino ba dito mga inapi? Meron ba? Yung inapi? Paano ba yung mga inapi? May isang kwento dito. Dati ka mataas. Kami, kasi dati maliliit pa lang kami Wala kami TV, wala sila lahat. Pag sumisilip kami doon sa kapitbahay namin, manonood ng TV, sinasara nila yung bintana. Sakit-sakit sa amin sa looban. Sakit-sakit sa kalooban namin. Sabi ko, pag ako lumaki at kapag trabaho, pipili talaga ako ng TV. Nung nagtrabaho siya, yun ang unang kanyang bilhin sa kanyang pamilya. Sakit yun, di ba? Parang yung kaya sa akin, nanonood lang naman Yung mga ganun. Naranasan niyo ba yun? Anong mga nangyari sa buhay niyo? Yung nangungutang ka, sinabi sa'yo, ano ba, haba-haba ng listahan niyo. Kasing haba ng ilog dito, hindi na makita. Nakakahiya yun, di ba? Parang wala ka ng ulam, sasabihan ka pa. Hindi na lang sabihin na, ay, pasensya na, kasi haba na. Papagalitan ka pa. Wala na nga ulam, di mga tuloy malunok yung kanin. Dahil sa mga narinig mo. Pero alam niyo ba, minsan, yun na naging challenge sa'yo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung mga bad things na nangyayari sa buhay natin, ginagawang good things ni Lord. Nadawadating sa buhay mo na, anak, isang araw, ako bahala sa'yo. Ipapamukha, hindi naman ganun word sinasabi. Papakita mo sa kanila na hindi ang gulong laging nasa ilalim. Kaya, ganun ang buhay. Ganun ang buhay. Magtiwala ka lang sa Panginoon. So, yung mistreatment na nararanasan mo sa buhay mo, kung hanggang ngayon nakakaranas ka nun, baka may mali sa buhay mo. Kasi kung Kristiyano ka na ngayon, alam ng Diyos kung saan ka ipoposisyon. Alam ng Panginoon kung saan ka na niya ilalagay sa sitwasyon ng buhay mo.
No? Or baka sa character mo din. Baka ikaw mismo, character mo, hindi pa nababago. Ikaw pa nitong mapangbenga, ikaw pa nitong mapapaway, kaya tuloy, wala nangyayari sa buhay mo. Pag Kristiyano na, dapat naiiba na tayo. So, sabi pa, ang sabi, but if we believe in God, we have a reason to forgive. We have a reason to forgive those who hurt us deeply. Sakit-sakit kasi, di ba parang ganun? Yung napakasakit na naranasan mo na parang apik-apik ka noon, pamilya mo noon, dahil sa kahirapan ng buhay, nararamdaman ko tuloy, parang gano'n. Yung, sabi dito, kaya mo sino patawarin? Hindi yung patawarin, ano ngayon? Nakita yung buhay namin ngayon? Mabalik na lang ako kayo makahirap, kami na yung mayaman. Hindi ka mo. Hindi ka na sa Panginoon. Ibig sabihin lang, pero pinatawag na kita, patutulog lang, pinatawag na, hindi ganun. Hindi ganun. Yung mga tao na naging parte ng buhay mo, alam nyo, sabi ng Panginoon, dapat pasalamatan pa nga daw natin sila. Kasi kung hindi sila, o hindi pinayagan ng Diyos ang mga bagay na yun, hindi ka naging matatag ngayon. Wala ka sa sitwasyon mo ngayon. So, part ng buhay mo, part ng paghubog ng character mo, part ng paghubog ng estado ng buhay mo ngayon. At hindi mo kailangang ipamukha sa kanila. Ang kailangan mo ipakita sa kanila na kahit ito na yung naabot mo ngayon, nakatungtong ka pa rin sa lupa. Ikaw pa rin ito. Nakangiti ka pa rin sa kanila. Na kahit aping-aping ka na nila noon, mahal mo pa rin sila ngayon. Kaya mo silang lapitan. At bigyan mo sila ng payo o ano pa man. Kaya mo silang mahalin. Eh paano kung biyanan mo ang kaaway mo? Inapi-api ako ng mga biyanan ko. Parang ganun. Ano ba yun? Mahalin mo. Mahal ang asawa mo yun eh. Ang sino mang mahal ang asawa mo, kahit na gano'n ang ugali ng biyanan mo, mahalin mo. Doon ka mapagpapala. Doon ka mapagpapala. And sabi nga, we cannot forget, but we can forgive. So hindi naman ibig sabihin pag nagpatawad kayo, nakalimutan mo na yung ginawa sa'yo. Para naka-freeze lang siya sa isip mo. We cannot forget, but we can forgive. Di mo makakalimutan yun, yung ginawa sa'yo. Yung minsan nasampal ka. Yung minsan na tumalsik ng isang ipin mo. Yung minsan na napukpuk ka ng bote o ano pa man. Yung minsan na nakapag-trouble ka. Yung minsan na nakapag-gagukan ka. O kaya minsan lumipad yung mga pinggan at tinamaan ka. Pero sabi na, we can forgive. We can forgive. Dahil ang Diyos mismo ang unang nagpatawad. Yung maririnig mo, mababasa mo sa mga social media, pinaparinggan ka kung ganito ugali mo, ganyan ugali mo. But we can forgive. Alam mo, kahit anong sabihin pa ng tao sa'yo, kung sino ka, di mo naman kailangan pagpaliwanag sa kanila eh. Hindi ako ganyan, hindi ako ganito. Sino lang bahala? Mas higit kang kilala ng Panginoon. And, sabi nga, and to forgive means to choose not to remember so that we no longer cling to the hearts of the past. Ibig sabihin, kapag nagpatawad ka, huwag mo lang siyang bigyan ng bigat or naka-freeze lang siya. Hindi ibig sabihin yung, ay, ako, may ginawa ko kasalanan sa akin. Oo, tinatawad mo na yun, okay na yun. Hindi ganon. Yung bang, okay
na yun, parang okay na yun. Ito na, mas mahalaga yung ngayon at ang darating na panahon. Tapos na yun eh. Bless na nga ako ni Lord eh, di ba? Pinagpala ka na ni Lord. Ito na mahalaga. Para hindi ka na nakakiling doon sa past ng buhay mo. Tapos na. Pero, matitest mo naman kung napapatawad mo na siya eh. Kung iniiwasan mo pa siya, kahit sinabi mo pinatawad mo na, ay hindi mo siya mapapatawad. Kung masasalubong mo dyan sa palengke, at medyo umiiwas ka, dahil alam mo na nagkagalit kayo, hindi mo pa nakapatawad yun. Meron pa sa puso ng ugat. Dapat, nandun talaga ang total forgiveness. Kaya mo siyang kausapin ng normal. Kaya mo na makipag usapan sa kanya, no? Yun ang tunay na pagpapatawad. And, conclusion, sabi nga, we believe this way by faith. We choose to believe that God is at work in everything that happened to us. Lagi mong tandaan yung Roma 8:28, di ba? Alam ko yun. Alam mo yun? Kung ano mang nakasulat doon, walang sino mang makapaghiwalay sa buhay mo, sa buhay natin. Dahil lahat ng mga bagay, ang Diyos lang nakakaalam sa ating sitwasyon. Kagaya ni Jose. Kung ano ka man ngayon, nakita mo na kumilos ng Panginoon, at ipagpatuloy mo yan. At patuloy mo ipakita sa mundo na binago ka na ng Panginoon. At lahat ng mga mapapait, masasakit na karanasan ng buhay mo, lahat yun naging parte ng buhay mo kung sino ka ngayon. At dapat mong pasalamatan ang Diyos. So, let us commit ourselves entirely to God at magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Kahit na wala ng trabaho, kaya mo magpasalamat sa Diyos? Paano pa ko ng ulam? Kahit nagkasakit ng mabigat? Sigurado kayo? Kahit nagkaguluhan sa pamilya, kaya mo magpasalamat sa Panginoon? Kahit pinakot ka ng mahal mo sa buhay? Inaway ka ng asawa mo? Paano kung kahit na wala kang pera ngayon, kaya mo pasalamat? Kahit may mga kabiguan? Kapag ganun kang Kristiyano, tested ka ni Lord. Baka dumating sa inyo yan ha, panindigan niyo yung kinainin niyo. Dahil narinig ka ng kaaway. Siniseryuhan natin na walang nangyari sa buhay natin. At patuloy lang na magtiwala tayo sa Panginoon.